eto mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba naging mainit na usapin kanina yung inilabas na pribilasyon nitong former undersecretary ng DepEd patungkol po dun sa 50,000 monthly na suhol nitong si Sara Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, yung bribery nitong si Sara Duterte na ginagawa na panunuhol. Siguro may kailangan mga kababayan kaya sinusuhulan etong former undersecretary ng DepEd. At nung nabuking na mga kababayan, ang ginawa niya, pinapalabas niyang kurap etong former undersecretary at sinisira niya sa mata ng publiko. So ngayon kung titingnan natin etong ginawa ni Sara Duterte na ito, kung ito man po ay totoo mga kababayan, talagang pumapasok po ito mga kababayan sa bribery. Ano po, dahil kung titingnan po natin, ayon po dito sa bribery mga kababayan, dishonesty or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery, bribe dishonestly, persuade someone to act in one's favor by a gift of money or other inducement. Yan yung sabi dito mga kababayan. So kung titingnan natin, pumapasok din yan sa corruption mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, malimit sinasabi nung iba na baka daw yung negotiation mga kababayan under the table. Parang ganon yung ginagawa nitong si Sara Duterte na kung saan kaya siya nanunuhol dahil meron siyang ipinapakiusap o meron siyang kailangan. Or baka may kailangan pagtakpan mga kababayan or kailangan gawin na labag sa batas. Kaya ang ginagawa niya, sinusuhulan niya yung isang tao. So kung totoo man, etong revelasyon na ito mga kababayan, nitong former undersecretary ng DepEd, ibig sabihin, etong si Sara Duterte may ginagawa siyang anomalya na ginagamitan niya ng pera para maisagawa yung anomalyang yon. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin etong revelasyon mga kababayan nitong former undersecretary na si Miss Gloria Mercado patungkol po dito sa 50,000 monthly na natatanggap mula po dito sa opisina ni Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa teleradyo. Now, sabi po ninyo sa paragraph 4, between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position in DepEd during that time. Sa madalit salita, kung 9 envelope yon na naglalaman ng 50,000 pesos, naka 450k mga kababayan yung naisuhol nitong si Sara Duterte mga kababayan dito sa former undersecretary ng DepEd. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano po? Tama po ba? Concurrent position. Yes. So tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, okay. Mr. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. 50,000. So 50,000 times 9. So for 9 months, ilang buwan po kayong naging Hope? 9 months? May I explain that? Yes, please. I've been receiving that envelope, but I never opened it while I was at DepEd. Okay. Some of my friends, when I left, they saw that those envelopes still intact, not opened. So I actually didn't know how much money there was in each of the envelope. But how did you know na pera po ang when laman? I retired already, I was asking for an exit call so I could You were asking for an exit call when I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, but I wasn't able to have that exit call. I wasn't able to return, but so I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And so parang ang sinasabi dito mga kababayan, noong nasa sa DepEd pa siya, hindi niya binubuksan yung mga envelope na ibinibigay po sa kanya. And then nung nawala na siya mga kababayan sa DepEd, may nag-advise sa kanya na i-donate na lamang mga kababayan sa mga organization. Etong pera, and then nung inopen mga kababayan, doon niya nalaman na 50,000 pesos yung laman by pieces ng envelope. Ibig sabihin, sa isang envelope naglalaman po yan ng 50,000 pesos. So siyam yon mga kababayan,
So nagkakahalaga ng nasa 450,000 pesos yung kabuuan na nilalaman nung siyam na envelope. Ano po, dahil 50,000 each yung nilalaman. Anyway, ipagpatuloy pa natin. And it was 50,000 per envelope. So 50,000 times 9, It's 450 po. And 450. They issued me a receipt for that 450. Okay. Sino pong nag-issue ng receipt? Yung the one who, it's an The one it's na... an NGO that I Okay, donated so yung the money. pinag-donate po ninyo. Yes. Do you have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Can we Yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. Ibig sabihin, may ebidensya, mga kababayan. Di ba, sabi ni Fiona, kung mag-aakusa ka, kailangan meron kang papel. Meron kang ebidensya, mga kababayan. Eh, ang problema, eto, kita nyo, hinihingi yung katunayan na talagang yung pera i-donate, mga kababayan, dun po sa mga organization na tinutukoy niya or dun sa isang organization na tinutukoy niya. So ngayon, nung hinihingi sa kanya yung resibo, and then handa naman niyang ibigay. Ngayon, mga kababayan, bukod pa dyan, may ipinapakita pa nga ata ito kanina, etong si Miss Gloria Mercado, na mga envelope na pinaglamnan or pinaglagyan ng pera. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang yung accusation po niya, pwede nating sabihing may katotohanan. Dahil meron po siya mga ebidensya, meron siya mga dokumento or mga papel, resibo sa madalit salita na pinanghahawakan. Unlike dito, sa mga accusation ni Sara Duterte na nanggagaling lang sa kanyang bibig. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Thank you po. May ads pa. Anyway, ay shoutout sa inyong lahat ha. Shoutout sa mga nakatutok. Pagpatuloy pa natin. So, buwan-buwan po, nakakatanggap po kayo ng 50,000 at sinasabi po netong si Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Sabi po ninyo sa kanya, itong envelope na to ay galing po from the Office of Vice President Sara Duterte o galing kay BP. So, ano po ba ang trabaho nito ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda? She used to be the head executive assistant. Heya. And then, yes, and then she became an assistant secretary. Okay. At ang asawa po niya, sabi po ninyo dito, si Edward Fajarda, siya naman po ang Special Disbursement Officer. Tama po ba? Yes. Okay. So, ibig sabihin po, itong mag-asawa po, si Sunshine Fajarda at si Edward Fajarda ay very close po talaga sa Vice President. Tama po ba? Masasabi po ba ninyo na very close sila? I couldn't say that po. Pero the fact na si Sunshine Fajarda ay Heya, so siya po yung laging kasama. Tama po ba? If you're the Heya, you're usually the one who has trust and confidence from the Yes, president. trust and confidence. So, ano po ba yung mga trabaho kadalasan ng Heya? It's really doing the... Parang chief of staff din po yan eh. Yes. Tama po ba? So, Sa madalit salita, parang laging kasama ng Vice Presidente, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. pag dumating na si Heya at may sinabi pong instruction sa inyo, parang ang kausap na rin po ninyo yung boss. Tama po ba? Yes, So, Mr. okay. Chair. So, Sabi dito, nung eto may nag-comment si Ate Libra, October 1 Squad Forever. Sabi niya dito, hindi magtatagal si Mercado sa gobyerno kung hindi maganda ang kanyang record. Kaya nga po Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, ang pinapalabas ni Sara Duterte, etong si Mercado is corrupt dahil nagsusulisit daw po ito sa isang kumpanya. Mga kababayan, gamit daw ang pangalan nitong si Sara Duterte. I think 16 million yung sinusulisit nito, mga kababayan. And then naka 2 strike daw etong si Mercado dito daw po kay Sara. So ngayon, mga kababayan, na nakakapagtaka kasi dyan, kung yan ay corrupt, hindi yan ilalagay ni Digong sa posisyon. Lalo na kung magiging bantayan, mga kababayan, kay Duterte. Pero inappoint po yan, mga kababayan, noong May 27, 2020 ni Duterte bilang commissioner of the National Commission on Senior Citizen in the Philippines, mga kababayan. Inappoint pa yan ni Duterte tapos palalabasin ni Sara Duterte na corrupt. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ito po bang so tuwing nagpupunta po siya sa inyo, sabi ninyo 9 months.
sunod-sunod, nagbibigay po siya ng envelope na may laman pong 50,000. Tuwing nagpupunta po siya sa inyo, sinasabi po niya, galing kay VP. Tama po ba? Kami po yung umaakyat sa Umaakyat kayo. Office of the Secretary. Saan po kayo umaakyat? Saang office po? Sa Office of the Secretary. Kasi that's where she holds office. Sa office ni Assistant Secretary Fajarda? Yes. Okay. Yes, Chair. By the way, ito po bang opisina po niya? Gaano po ito kalayo sa opisina ni BP Sara? The same Office. So, ibig sabihin, isang opisina lang po silang dalawa. Okay. Pero kasi normally po, yung USEC ang nagpapatawag ng ASEC eh. Tama po ba? Tama po ba? Kasi mas mataas po yung USEC kaysa sa ASEC eh. Tama. But this time, yung ASEC po ang nagpapatawag sa USEC. Tama po ba? Yes, Chair. Okay. So, yun po eh hindi naman normal. Kasi normally talaga, ang boss ng ASEC, yung USEC. Tama po ba? Tama. Okay. So, the fact na kayo po ay pinatatawag ng ASEC, ibig sabihin po talaga, talagang very close. At talagang parang very close siya sa secretary. Tama po ba? Parang alter ego po siya. Okay. Pakidescribe nyo nga yung opisina ng Office of the Vice President at saka ito pong opisina ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Ano po ba yan? Kunyari, halimbawa, ito po, isang opisina to. Meron lang po ba siya doong table o meron din siyang sariling opisina doon? May sariling cubicle. Opisina. So, para siyang chief of staff doon. Okay. Pero lahat yan under ng Office of the Secretary. Kasi normally po, ang mga may opisina lang po doon, USEC. Tama po ba? Ang mga USEC po, may kanya-kanyang opisina. Tama po ba? Sa baba po. Sa baba. Yung mga ASEC po, may mga opisina rin po ba? Yes, Saan po? Sa baba rin? Naka-scattered kasi madami. Naka-scattered. So, ibig sabihin, on top dun sa opisina niya as ASEC, meron din siyang opisina sa loob ng opisina ng Secretary as HEA. No po, Chair. Wala. Yun lang yung office. Sabi nitong isang DD-shet, mga kababayan, nag-comment, alam ang laman na 50K, tapos never binuksan. Lola, ano yan? Napakaliwanag ka ng sinasabi dito. Ewan ko ba mga kababayan ha? Sana yung eto panawagan ko lang naman. Dun sa mga vlogger ni Digong, next time paki-educate po yung mga supporter po ninyo na wag maging bobo mga kababayan sa mga paliwanagan. Kasi unang-una maliwanag naman yung sinasabi nito. Na dun lang niya nalaman mga kababayan na 50K ang laman ng bawat isang envelope noong binuksan na niya kaharap yung organization mga kababayan na pinagdonatan nung pera mga kababayan na nilalaman nung envelope. Doon niya nalaman na 50K ang laman by each ng bawat isang envelope. So maliwanag naman na doon niya nalaman nung idinudonate na niya yung pera sa organization mga kababayan na tinutukoy ni Miss Gloria Mercado. And then mga kababayan, nung binuksan niya yung envelope kaharap siguro yung staff ng organization mga kababayan, wala na siya sa DepEd noon. Napakaliwanag naman. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayun lang ang office niya. So, ibig sabihin kasama talaga... Kasama din niya yung USEC, yung Chief of Staff. Okay. Ang nag-office doon, Chief of Staff at saka yung ASEC. Doon sa loob ng opisina ng Secretary. Yes. So, yun lang po. Salamat po. Yes, with the indulgence of Congresswoman Luistro, the Chair would like to recognize Congressman J. Konghun. In connection lang po, ma'am, doon sa tanong ni Chair. Tanong ko lang po, ma'am, nung naramdaman niyo po na may nag-aabot po sa inyo na sobre, buwan-buwan, ano po ang pakiramdam niyo? Bakit hindi niyo po binuksan? I must admit that I was uncomfortable with those envelopes, but parang ang hirap din kasi I'm not sure if others are receiving. Parang ang hirap din I didn't know if others are receiving. I cannot say. So ang ginawa ko na lang is I had this pouch that iniiwan ko lang sa office. Nilalagay ko lang doon yung mga binibigay sa akin na pera. Sa pakiramdam po ninyo, para po saan yun?
Ang feeling ko is she has naman resources to give I mean, she has probably personal resources that she can share to her people. Ah, And I'm not really, ayoko mag-speculate, but the only thing I could say is I wasn't comfortable with it. so parang sinasabi dito mga kababayan, kaya niya tinatanggap yung pera. Tingin niya siguro mga kababayan, si Sara Duterte naman may kapasidad para magbigay mga kababayan or may resources etong si Sara Duterte para magbigay ng isang appreciation. Parang ganon mga kababayan. Or di kaya naman reward dahil masipag magtrabaho. Or di kaya naman mga kababayan, allowance. Parang ganon yung sinasabi dito. So ngayon kung titingnan naman natin, kung hindi niya tatanggapin yung ibinibigay mga kababayan na envelope na di umano'y naglalaman ng pera, paano nga naman kung sakaling iba yung nakatanggap mga kababayan, and then ang palalabasin mga kababayan sa huli, tinanggap niya lang ng tinanggap yung pera, hindi nagagastos niya. Pangalawa mga kababayan, hindi niya alam kung yung iba din ay nakakatanggap. So ngayon, ang ginagawa niya, sa madalit salita mga kababayan, kesa nga naman buksan niya yung envelope, gastusin yung laman, inilalagay na lang niya sa isang pouch na nakaiwan sa kanyang opisina mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi po ba kayo nagtataka? Kayo po yung head ng HOPE, ng procuring entity, tapos may natatanggap po kayo na buwan ng 50,000? As I mentioned, it is uncomfortable, and that's precisely the reason why I wasn't opening it at all. I was just putting it in one pouch. Thank you, Mr. Chair. So maliwanag naman mga kababayan na dito talagang pinapatunayan dito na di umano etong si Sara Duterte nanuhol ng 50,000 pesos mga kababayan per month dito po sa isang undersecretary ng DepEd mga kababayan or former undersecretary.